Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako out, please click nyo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, marami ka bang plano sa buhay? Subalit bakit kahit gaano pa kaganda ang plano mo o ang mga diskarte mo sa buhay ay sumasablay pa rin? Dahil nga may mga bagay na hindi mo control at may mga bagay naman na control mo, pero at the end of the day sablay pa din. Diba? Marami tayong pinaplano sa buhay. Minsan hindi natutuloy. Una, gawa ng panahon. Halimbawa, meron kang ka-close deal na mga transaction na dapat sana kumita ka na. Subalit sumama ang panahon, hindi natuloy ang yung pakikipagkita o yung deal mo, di ba? O kaya naman yung boss mo tinopak na dapat sana i-increase na kayo, pero dahil tinopak siya, hindi na natuloy dahil control yan ng boss nyo. At kung minsan, di ba, kahit gaano pa natin kagusto, wala pa rin nangyayari sa ating mga plano. So, paano nga ba natin mapapagtagumpayan yung mga plano na gusto nating mangyari sa buhay? So, sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. So, guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. Maiksi lang, pero napakaganda. Ibig sabihin, kailangan i-commit natin lahat ng ating gagawin sa Diyos. Di ba? Dahil siya lang ang may control at may alam ng lahat ng bagay. Siyempre, pagka pinagkatiwala natin sa Diyos, yung mga plano natin, kailangan kumilos din tayo. Di ba? Hindi naman pwedeng nakatungangan na lang tayo. Sasabihin mo na lang, Lord, ikaw lang bahala sa pagkain ko tsaka ulam. Dito na lang ako sa bahay, hintayin ko na lang yan. Hindi ganun, di ba? So, kailangan pa rin natin pagsikapan ang pang-araw-araw natin na buhay. Kaya kung mga plano natin ay hindi natutuloy, baka may matinding dahilan yan. Alam naman natin yung pinaka-the best yung ibibigay sa atin ng Panginoon. So, halimbawa, gusto mong mag-abroad, di ba? Atap ka nang umalis ng Pilipinas. Dahil unang-una, gusto mong lumaki yung sahod mo. Pero, napeki ka pala ng employer mo, di ba? O ng agency na pinapasukan mo. So, bakit nagkaganon, di ba? Ang purpose mo naman ay maganda para kumita ng malaki at may haon sa hirap ang yung mga pamilya. Subalit napeki ka pa. Imbis na makapag-abroad ka, nagkakautang ka pa dahil dun sa placement fee mo. O baka may dahilan ng Diyos. Di ba? Baka naman pagdating mo doon at natuloy ka, lalong hindi maganda yung mangyayari. Hindi ka na makakauwi ng Pilipinas. Di ba? So, minsan gumagawa rin ng paraan si Lord na sa tingin natin ay hindi maganda, pero may dahilan siya na mas nakakabuti para sa ating buhay. Yung iba naman, nagtatrabaho, gusto na mag-resign, naghahanap ng magandang employer. Subalit hindi makalis-alis, di ba? Baka nga may problema rin at lalo kang hindi masiyahan. So, ang ibig sabihin nito guys, lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Di ba? Dahil alam naman natin, pag siya ang pinamanage natin ng ating buhay, ay tsak yun best ang resulta. Hindi tayo sasablay. Dahil alam naman natin, ang gusto ni Lord ay yung kapakanan natin na ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya hayaan nyo lang po kung may mga plano tayong hindi natutuloy sa inyong buhay. Napaka-importante niyan, di ba? Na magplano pero kung hindi rin naman nagtatagumpay, lalo na kung hindi ka naman humingi ng guidance o ng tulong sa kay Lord, tsak yun. Sasablay talaga. So, habang nagpaplano tayo, di ba? Gusto mong magtayo ng business, magdasal muna kayong mag-asawa o sarili mo o pamilya mo, di ba? Sabihin niyo, Lord, para sa akin ba itong business na to?
Sana kung sa akin yan ay ibigay mo, at kung hindi naman, salamat po. Baka ibang business ang ibibigay sa'yo. Baka malugi ka lang dyan kung iyong itutuloy. Kaya maraming bagay na minsan nakakalungkot, hindi talaga natutuloy ang mga gusto natin mangyari sa buhay. Pinaka-the best yan, ibigay natin si Lord. Yung lahat ng accomplishment natin, gawin nating sentro si Lord. Para na sa ganun ay hindi tayo sasablay, kundi tayo ay magtatagumpay. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, anumang iyong plano na iyong gagawin ay magtatagumpay. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na doon. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na wala kaming magagawa kung wala kayo, at kung yung loloobin ay gagaling ang kapatid namin ito. At ganoon din po sa pamilyang nasisira na o nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagpasensya, at umiral ang pagiging pamilya ng bawat miyembro nito. At pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo na yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano nila iraraos ang buong pamilya nila sa maghapon. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng itinulig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.